What the F? The US market is trading at an all-time high. What madness is this? I think this is the big story in the previous day. Ang tanong, maambunan kaya ng grasya ang ating Philippine stock market? Grabe na to, no? Grabe yung recovery na ginawa nila, and it goes to show you that na mahirap gumawa ng market timing. Despite all of these bad news na nagkalat, di mo pa rin talaga masasabi accurately ano yung gagawin ng isang stock market. Pero Donald Trump, bumibira na naman ng trade war. And this time is about Canada. So, ba't siya galit ngayon sa Canada? Maya pag-usapan natin. And parang similar yun sa ginagawa ng ng Pilipinas And another one from Donald Trump. So, maingay ulit si Donald Trump on recent days. This time balik ulit siya sa kanyang economic talks and trade war with the world. And this time parang punong-puno na siya sa kanyang sa kanyang Federal Reserve. Ayaw mag-cut daw ng interest rate Therefore, hindi raw siya mag-a-appoint ng Fed na walang balak mag-cut ng interest rate. So talagang ipipilit niya yung pagka-cut ng interest rate. How will this affect the US? Diba? In the coming months or this year. In the Philippines, binabaan na nila yung kanilang goal. Yung kanilang standard goal, no? Dati yata, 6 to 8% growth year over year. Mas mababa na doon, I believe, nasa 6 to 7% na lang ata. It goes to show you that even the government right now, di na sila ganoon ka-confident, sa growth forecast or prospect ng Pilipinas. And on some corporate news, grabe to Hotel 101 makes historic debut sa Nasdaq. The first Filipino ata to, Filipino-owned company to trade on the US exchange sa next week. Ang tanong, kikita kaya dyan yung yung mag-i-invest, di ba, on that business. And we've got some big news when it comes to infrastructure in the Philippines. US and the Philippines, nagkaroon daw sila ng deal for Subic, Clark, Manila, Batangas Railway. Grabe, layo niyan, Ang tanong, kailan kaya kailan kaya matatapos? Matagal-tagal pa And lastly, ang Grab, magte-testing daw sila ng drone-powered logistics in Metro Manila. Pero, feeling ko hindi yan magsasucceed. Diba? Maya sabihin ko bakit. So, first, market update muna tayo kung saan nagre-record high. All-time high ang S&P 500 and the Nasdaq 100. Grabe na to. Ito yung stock market na nag-correct ng malala. Early this year, from the top, negative 22%. Yun pala, babawi lang din. So, all of those people na nag-cut loss dito and hindi na bumalik sa market, iyak, di ba? So, remember, nung nagda-drop to dito, puro yan puro doom and gloom yung nababasa mong mga headline. So, all of those people and analysts na nag-predict, umaasa na magkaroon ng malaking downside ang US market, wala na, This is the perfect example why you don't do market timing in the stock market, that you always stay invested kasi hindi mo alam or hindi mo talaga mape-predict ano yung gagawin ng stock market. Despite all of those kung anong klase ng bad news yung nangyari this year
From economics to geopolitics to potential World War III. Wala eh, no? Mas malupit to, no? QQQ. Ito yung talagang nag-down to from its previous top. No? Negative 25%. Fast forward today, nag-recover lang. Ang tanong, magtutuloy-tuloy kaya itong momentum na to? And kapag nagtuloy-tuloy to, maaambunan kaya ang PSEI? Kasi year to date siya pa rin yung worst performing index, at least mga tinatrack ko on this screen or nakikita nyo sa inyong mga screen. So nagrally naman siya actually nung Friday. So may isa pang trading day for June. Feeling ko magla-rally ulit siya, no? Considering sobrang lakas ngayon ng sentiment sa US, ganyan. So there's a big possibility mag-close ang PSEI ng malakas din ending ng June. Ayan, no? So medyo pinitik din siya and I believe baka biglang pitikin siya, no? Para lang sabihin na nakabawi din siya, gano'n. Mula dito sa kanyang previous top na to, no? Yun, no? Ang 3% lang yan eh. Ngayon, ang ending ng June is ending ng second quarter. So, papasok na ulit tayo sa second quarter earnings season na feeling ko magiging maganda pa rin yung i-report ng maraming businesses. So kung maganda yung sentiment ngayon sa overall stock market, tapos maganda yung ating earnings report second quarter, and ito yung X factor yan, di ba? Kapag nag-report ng GDP ang Pilipinas, kasi binaban na ng binaban yung expectation sa GDP eh. Kapag nag-report yung Pilipinas and ang bigla niyang i-report is above analyst expectation. Ang analyst expectation nata ngayon is around 5.5 to 5.7. Ganon. Pag nag-report siya bigla, 5.8, 5.9. Nako! Feeling ko pipitikin ng PSEI. Hula ko lang naman, okay? So, the US market, humahabol na sila, oh. Grabe, ang bilis. 7.2 tsaka 4.9. Di malayong mangyari, habulin nila to eh. Itong international tsaka emerging. So international close to 17, emerging close to 15%. Southeast Asia is also underperforming, no? Bigla na siyang nag-underperform sa US market. The world index almost 9%. And my personal dividend retirement portfolio, uy, 17.55%. And kapag i-factor in ko lahat ng mga dividends na matatanggap ko pa all throughout 2025, I think ipupush pa niya to around 20% year to date. And ito yung time of the year na excited na naman ako kasi earning season na naman, second quarter. And if you want to follow my personal analysis on different stocks, especially sa nilang second quarter report, and if you want to watch my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So the Fear and Greed Index ng CNN is, pumipitik na naman siya. So nung nakaraan nandito siya, no? Ngayon, nasa gitnang papunta na siya sa extreme greed. Ang problema, si Donald Trump, medyo uingay-ingay na naman yung kanyang trade talks eh. Kanyang trade war eh. So, sabi niya recently, ikakat niya daw yung mga trade talks niya with Canada. So, Canada is one of the biggest trading partner ng US. Canada, EU, Mexico, tsaka China. Yun yung tututukan nyo dyan. And any disruption sa trade ng US and among those countries na binanggit ko,
ano yan eh, disruption yan sa economy. Kasi yung mga trading na yan, ano yan eh, chain effect yan eh. Hindi porket isa lang yung bansa na kunyari tinatamaan, eh sila na lang no, or ma-isolate sila. Hindi, di ba? Chain effect yan, Brad. So bakit siya nagalit recently with Canada? Eto yan, di ba? I-follow nyo siya lagi sa kanyang ano, ito yung kanyang social media account. Okay? Kasi when it comes to Twitter skills, talagang pangmalupitan itong Twitter skills ni ano, Donald Trump. So sabi niya, we have just been informed that Canada, kama, talagang may pinasok pa talaga siyang description eh. A very difficult country to trade with. In all caps niya yung trade. Including the fact that they have charged our farmers as much as 400% tariff for years on dairy products, has just announced that they are putting a digital service tax on our American technology. Parang narinig ko na to Sino ba gumawa na ito? Parang may gumawa na ito recently Batman. Parang may gumawa na ito recently which is a direct and blatant attack on our country. Pero nakita ko ng mga post recently no, yung mga nag-offer ng digital product na naapektuhan ng mga value added tax recently. Hindi sila nagtaas ng presyo. So ang nag-adjust yung mga company. So kapag nag-adjust yung company, ibig sabihin sila yung mag-absorb ng mga additional decline sa kanilang profit. So ayaw nilang ipasa yung mga additional cost sa mga consumer kasi baka pag ipinasa nila, baka wala nang bumili. Knowing na Philippines is a third world country na siguro may limited na budget to buy entertainment products, ganyan. They are obviously copying the European Union, which has done the same thing and is currently under discussion with us also. So talagang bad trip na sa kanya sa US ang EU tsaka Canada, sama mo pa China. Talagang na lang feeling ko Mexico na lang siguro yung maasahan nito. Pag ang Mexico naging matigas din yung ulo, na possible din yon, no? Mahirapang mag-close ng deal etong si Donald Trump. Makuha yung gusto niya, okay? Based on this egregious tax, we are hereby terminating all caps discussion on trade with Canada effective immediately. We will let Canada know the tariff that they will be paying to do business with the US within the next 7-day period. So basically sinasabi niya, trade war, di ba? Parang yung ginawa niya rin with China. So in the coming days, kakaroon yan ng mga headline. US imposed blah 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 tariff on Canada, blah blah blah, ganon. And we'll see kung i-disrupt niya yung global market, no? And on another Donald Trump news. So very frustrated siya ngayon sa kanyang head ng Federal Reserve. Ayaw mag-cut ng interest rate, di ba? Kasi hindi naman kasi sila optimistic sa US economy, especially sa second half. Kaya ayaw nila. Parang may nabasa ko na parang ang goal ni Donald Trump is gusto niya 1% lang daw yung interest rate. Okay, dapat ng US. Therefore, hindi raw siya mag-appoint ng isang Fed na walang balak mag-cut ng interest rate. Ngayon si Donald Trump kasi ito very stubborn kasi matigas ulo, gusto niya yung gusto niya yun talaga parang talaga siya alpha male, no? Na magandang magandang i-observe, magandang thesis. What if kunyari pumipitik yung inflation ng ng USA, tapos bigla siyang nag-appoint ng head on Federal Reserve na susundin lagi yung utos niya, di ba? And yung Federal Reserve na yan, gagawin nila is magkakat ng interest rate despite bad economic data. Anong mangyayari sa US? Yun yung gusto kong makita. So the Philippines, binaba na rin nila yung kanilang growth expectation from the usual 6 to 8%, naging na lang 6 to 7% ata yung nabasa ko.
So, ba't nila ginawa yon? Kasi they are citing some global uncertainty daw, no? Economic slowdown globally. Na ako, very simple lang naman yung benchmark ko rito, no? Sa Philippine growth. Matagal ko na rin sinasabi on my channel. Ang pina-benchmark ngayon ng Pilipinas is Vietnam, no? If Vietnam, let's say, is growing by 7% and the Philippines is only growing 5.3, 5.5, unacceptable yun, di ba? Yun yung masasabi mong unacceptable, okay? If the Philippines nag-report ng GDP 5.5, tapos Vietnam ang report nila is 5.6, 5.7. Ayun, makapwede pa, no? Pero pag sobrang laki naman ng agwat nung growth nung dalawang bansa na yan, wala na, di ba? So Q1 is nilampaso tayo ng Vietnam kagad-agad, no? I believe nag 7% sila, 7% something. Pilipinas 5.3. That's very unacceptable, okay? Ngayon kapag Q2, nyari Vietnam nag-report ulit 7%, Pilipinas kahit mabit nila yung analyst expectation na 5.8 di ba? 5.8 versus 7%, ganon. Unacceptable pa rin yun eh. Pag ganon ang nangyari, ibig sabihin, I think, yung economic team ng current administration, kailangan mas galingan pa nila, no? Pero every time kasi na nakita kong binibigyan nila ng malaking budget nung yung ayuda, ganyan. And lumalaki yung budget ng Congress, ganyan. Di ako optimistic talaga sa growth trajectory ng Pilipinas. And speaking of economics, US and the Philippines, meron daw silang deal. Magandang project to, no? Subic, Clark, Manila, Batangas Railway. Problema nung binabasa ko, ang aid lang pala ng US dito is more on the technical assistance. So nasa lang, no, sa planning stage lang. So drawing, doon lang sila potentially tutulong. Okay. So medyo malayo pa to, no? Malayo pa to sa katotohanan. Puro drawing pa to. Baka nga tapos na yung current administration, di ba tapos mag-drawing yung project na to. Pero kung matapos to, maganda to, no? Mas magiging madali mag-move ng mga goods, ganyan. Manila, Batangas, di ba? Dito yung mga madaming port, and then Subic, tsaka Clark. Nandiyan yung mga dinedevelop ngayon eh. May mga economic zones yan. Ang tanong, paano matatapos to kung vision na yun? Puro ayuda budget yung ayuda program yung nakikita mo dyan, di ba? And on some corporate news, the very first Filipino-owned, actually, Filipino/Chinese, di ba? Itong dalawa, Tan Kak Tiong tsaka si Sia. So, HBNB, maglilist na daw siya sa Nasdaq. Na etong ginamit nito is yung tinatawag na SPAC, Special Purpose Acquisition. Isa siyang investment vehicle designed for startup, yung mga walang proven track record. Kasi pag yung normal na IPO ng isang business, kailangan may ka dyan eh, or sisilipin yung track record ng business mo dyan eh. Ngayon, ang SPAC, siya eh, mga nauso to nung pandemic eh. And kapag ni-research mo yan sa internet, ang mga SPAC or mga companies na nanggaling sa SPAC, malaki yung chance hindi sila nagsasucceed, di ba? Kasi nga, mga startup business yung mga walang proven track record na mga businesses. Dahil wala silang proven track record na business, pumapasok sila sa SPAC. Kasi yun yung pinakamadaling way na makapag-raise sila ng capital sa public market. And yun na nga yung ginawa ng Hotel 101. Kasi Hotel 101, wala pang track record yan. Is a subsidiary of Double Dragon. Ang balak nito, mag-build ng asset globally. And parang ang business model niya is parang Airbnb yata, kung saan pinaparentahan yung mga rooms. Na nung tinitignan ko yung valuation ng Hotel 101, grabe. Parang 2.3 billion USD yung yung nabasa ko na valuation niya. I believe mas malaki pa valuation niya sa Double Dragon eh.
Grabe, no? So, diba talaga, no? Ang market cap ng Double Dragon is only 31 billion. Wala pa yan sa 1 billion USD. So technically, tiba-tiba ang Double Dragon dito, no? Sa mariris nila na capital dito, assuming successful yung IPO nito, no? Ang tanong, mag-work ba yung kanilang business model? Well, only time will tell. Okay? Kasi wala pa silang parang asset with this kind of business model na naipatayo outside the Philippines. So malalaman natin by next week ano yung magiging performance ng kanilang kanilang stock. Pero kung ako yung retail investor, di ko bibilihin to eh. Grabe, 2.3 billion. Binibuild mo pa lang yung asset mo, tapos mas malaki ba yung valuation mo sa parent company mo, di ba? Lupit eh. And lastly, Grab, gagawa daw ng testing. Drone-powered logistic, no? Manila, Pilipinas. Mag-work. Ano sa akin dito mag-work? Kasi mainit sa mata yan ng mga bakal boys eh. Di ba? Sa Pilipinas pa nga lang, mga kable ng CCTV, ninanakaw. Kable ng mga, ng mga telco, ninanakaw. Mga bakal-bakal dyan sa mga, mga overpass, ninanakaw. Ano pa kaya yung mga ganito, no? Pag nakita to ng mga mandurugas, di ba? Naglalaway sila rito eh. Uy, ano yun? Di ba? Babakalin nila to eh. Tatambangan nila to eh. So I don't think mag-work yung mga gantong klase ng logistics sa Pilipinas, at least sa ating current state, no? Mag-work to sa mga progressive. Kunyari, Singapore, yan, pwede pa. Pilipinas, wala. Malabo.